Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Pero bago po ang lahat, happy birthday sa isang Dabarkads host natin na nagse-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw. Walang iba kundi po si Ryan Agoncillo. At kanina nga po nauna nang bumate ang Eat Bulaga family sa kanya, at bilang parte nga po ng celebration, may hinanda syempreng pasabog ang TBJ Production para sa kanyang espesyal na kaarawan. At kung inyong mapapansin, new look, new haircut si Ryan Agoncillo. Kung dati long hair siya, ngayon eto at nagpagupit na nga naman siya para sa bagong look sa pagsalubong ng kanyang kaarawan. At bilang parte nga po ng birthday ni Ryan Agoncillo ngayong araw, mayroon nga po tayong nakita na drawing para po kay Ryan Agoncillo. Yan, ipiplex ko na lamang po sa mga screen po ninyo. Kung yung natatandaan, meron din ganito ang TBJ, si Bossing Big, si Boss Joey, and syempre si Tito Soto. Ngayon, nakita kong meron din si Ryan Agoncillo, and syempre meron din po ang Jowa Pau mga Kadabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap sa naging concert ni Jerome Ibardome kahapon. Naging successful po ang kanyang first anniversary concert sa SM Muntinlupa, Cinema 1. Sobrang daming taong pumunta, punong-puno po ang venue, and syempre nasaksihan nga natin na talaga namang binigay ng todo ni Jerome Ibardome ang kanyang best sa pagkanta ng mga song ni Elvis Presley. Tunay ngang siya ang reincarnation ni Elvis Presley, ayon po yan kay Mr. RJ Jacinto. Nakita natin na sobrang in-enjoy ito ng mga supporters ni Jerome, sobrang saya at sobrang sulit ang bayad ng mga taga-suporta. Kaya sa mga nabitin kay Jerome Ibardome na concert kahapon, may upcoming concert pa si Jerome by May 1 mga Kadabarkads. At dito makakasama po niya ang kanyang dalawang brothers na si Jed and Jiro Ibardome, and syempre, the After Class Band. At sa mga gusto pong mag-avail ng ticket mga Kadabarkads, contact Christina Ignacio. And speaking of Christina Ignacio, lubos nga po ang kanyang pasasalamat sa mga supporters na talaga namang sumuporta sa concert ni Jerome Ibardome. Sabi niya nga dito, "Dear Jerome Zairos Ibardome, seeing you today surrounded by people who genuinely admire you, who cheer for you, who see your worth the way you deserve to be seen. Honestly, made my heart so full. It's the kind of happiness that's hard to put into words, the kind that quietly brings tears to your eyes while you're smiling. You've always been someone who gives so much of yourself, often without expecting anything in return. And today, the universe answered back loudly, warmly, unforgettably. Watching those fans gather around you, hearing their voices, feeling their energy, it felt like every silent prayer, every unnoticed effort, every moment you keep going despite everything finally found its way back to you. I hope you felt it. I hope you truly felt how loved you are, because you deserve this, every single bit of it, and this is just the beginning. Always rooting for you." So yan po yung nakaka-touch na mensahe ni Ma'am Christina Ignacio para syempre kay Jerome Ibardome. At hindi po magpupush through ang concert na to kung wala ang mga Jeromantics na talaga namang nakasuporta sa bawat concert na meron si Jerome. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ganap kay Roel Carreño. Concert naman ito o benefit show na magaganap by April 26, 2026. Dito po yan sa Jamesville Resort, Barangay Sitio, Hinapao, Santos, Exit San Jose, Antipolo. So ang special guests, Roel, Baron Carl, and Franz Joseph Bincoy. Sabi nga dito sa lahat po ng atin this coming April 26, 2026, maging kayo man po ay RCFA, RCFC, RCFF, RCFK, o ano pa man po ang kinabibilangan yung fans club, maaari nyo pong isuot ang inyong official t-shirt
Wala pong issue yun dahil lahat naman po tayo ay nagmamahal at sumusuporta kay Bunso Rowell Carreño. So kahit na iba-iba po ang landas na tinatahak ni Jerome and ni Rowell Carreño, still magkaibigan pa rin po silang dalawa mga Kadaberkads and nagkakasama pa rin sila sa likod ng kamera. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa update kay Wally Bayola. Kamusta na nga kaya siya? Kasi nitong mga nakaraan, di ba, naglabasan po ang kanya mga picture, nakasama niya po ang isang mayor, and nakasaklay na siya. So akala natin okay na si Wally Bayola, pero hindi po pala mga Kadaberkads. Dahil sa latest po na chika nitong si Nanay Christy per minute, parang matatagalan po ang pagbabalik niya sa Itbulaga mga 3 buwan. Pero sana hindi na po ito abutin ng 3 buwan mga Kadaberkads dahil alam naman natin na si Wally Bayola nangangailangan din syempre yan ng pera. Kaya sana mapabilis yung paggaling niya mga Kadaberkads kasi kailangan niya po talaga yun eh. Kasi kung pipilitin niya naman po na mabilis siyang makabalik sa Itbulaga tapos hindi naman siya fully recover, di siya rin po yung magsasuffer nun, di ba? Kaya sana bago siya bumalik 100% na yung kanyang paggaling and syempre okay na yung kanyang binte kasi ayon nga po dito kay Nanay Christy Permin na ooperahan pa daw po yung kanang paa nitong si Wally Bayola at bale 3 buwan daw ito mawawala dahil na rin sa operasyon, pagpapagaling and syempre pagpapahinga. Kaya ngang panawagan po ng mga nagmamahal kay Wally Bayola ay praying for speedy recovery at hindi na tumagal ng 3 buwan kasi hindi nga naman po kompleto ang sugod bahay mga kapatid pag wala pong Wally Bayola sa naturang segment. Nasanay na kasi tayo na kompleto po ang Jowa Pao and since wala nga si Wally, si Ian Red na lamang muna ang pumapalit sa kanyang pwesto na kung saan okay din naman po si Ian Red, 'di ba? Nakakasabay din naman siya sa mga kalokohan ni Jose Manalo and syempre Paulo Ballesteros. Kwela rin siya mga Kadaberkads. Kaya hanggat nagpapagaling si Wally Bayola, si Ian Red na muna ang papalit sa kanya sa sugod bahay mga kapatid. Kasi napuruhan po talaga yung paa nitong si Wally Bayola, parang di naman sa nadurog mga Kadaberkads pero napuruhan daw po talaga. Nadaganan po ito ng kanyang motor na 750cc. Kung di ako nagkakamali, big bike to mga Kadaberkads. Sobrang laki nito and hindi nakakapagtaka na talagang ma-dislocate or mabali yung buto sa paa nitong si Wally Bayola kasi sobrang laki, sobrang bigat nito mga Kadaberkads. Kaya kinakailangan po ng operasyon ni Wally Bayola. At kung hindi po ninyo natatanong mga Kadaberkads, nakasemento po pala ang paa nitong si Wally. Hindi lang natin napansin nung mga nakaraan sa latest picture niya dahil nakasaklay siya. Kala natin okay na, pero hindi pala mga Kadaberkads dahil may semento po pala ang kanyang mga paa. Kaya naman hinihikayat ko ang mga Dabarkads natin at supporters po ng Itbulaga na ipag-pray, ipagdasal natin si Wally Bayola na mapabilis po ang kanyang pag-recover sa kanyang operasyon. So paano mga Dabarkads? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.